Pinatay niyo ang anak ko! Papatayin kitang girero ka! Vice Mayor ako! Habang mag-isang naglalakad si Marites, bigla siyang sinugod ni Olivia. Buong galit nitong sinabi na pinatay daw nila ang anak niyang si Inigo at ngayon ay oras na para gantihan, ipapapatay niya rin si Marites. Dahil sa matinding galit, sinampal ni Olivia si Marites. Hindi naman nagpaawat si Marites at gumanti rin ng sampal. Binastos siya ni Olivia sa pagsabing isa lang siyang sampid at hamak na asawa ni Rigo. Ngunit matapang na lumaban si Marites, hindi siya uurong sa kahit anong posisyon ni Olivia, kaya't nauwi sa sabunutan ng dalawa. Narinig ni Tanggol ang sigawan at agad nilang pinuntahan ang pinanggagalingan. Naabutan nilang nag-aaway si Marites at Olivia kaya dali-dali nila itong inawat. Habang inaawat, sinisi ni Olivia si Tanggol at ang grupo niya sa pagkamatay ni Inigo. Ibinunyag niya na si Mayor Roberto ang may pakana ng pagpapasabog sa meeting de Avance at nadamay lang daw ang kanyang anak. Na narinig na puno ng galit si Tanggol at tinutukan niya ng baril si Olivia. Binalaan niya ito na huwag nang uulitin ang pananakit kay Marites dahil sa susunod, hindi na niya palalampasin kahit pa isa itong baba. Samantala, kinausap ni Colonel Romero sina Mando at Rigor. Ipinatawag niya ang mga taong pinagkakatiwalaan nila. May bagong utos si Mayor Roberto, kailangang tapusin na si Fatima. Nabahala si Tanggol sa revelasyon ni Olivia. Kung totoo ang sinabi nito, malamang ay nasa panganib ang buhay ni Fatima. Agad siyang umalis upang hanapin at iligtas ito. Sa sementeryo naman, nilapitan si Fatima ng isang lalaki. Binalaan silang may mga armadong lalaking naghahanap sa kanila. Agad na realize ni Fatima ang panganib kaya't sinabihan si Paeng at iba pa na umalis na agad sa lugar. Sa matinding bigwas ng kapalaran, tuluyan nang nagdurugo ang puso ng pamilyang Guerrero, kasabay ng pagkawala ni David. Ngayon si Marites naman ang nasa bingit ng kamatayan. Sa bawat putok ng baril at pagbagsak ng isang mahal sa buhay, lalong tumitindi ang apoy ng galit, bighati at paghihiganti. Hindi na lamang ito tungkol sa politika o kapangyarihan. Ito ay naging personal na labanan ng mga pusong sugatan at pamilyang winasak. Habang patuloy ang pagdanak ng dugo, nananatiling bukas ang tanong, hanggang saan aabot ang digmaang ito at may puwang pa ba para sa kapayapaan? Sa susunod na kabanata, asahan ang mas matinding paglalaban, hindi lang ng armas, kundi ng damdamin at katotohanan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.